Bago po tayo magsimula sa kwento natin sa araw na ito, invite ko lang po kayo na mag-subscribe at bumisita sa ating pinakabagong channel, ang Motopol. Adventure vlogs po ang gagawin natin doon. Kasama ang ating motor, pupunta tayo sa mga magagandang lugar, kakain ng mga masasarap na pagkain, at gagawa ng mga hindi natin masyadong ginagawa. Samahan niyo po ako magdakbay, ma-amaze, mamangha sa ganda ng ating bansa. Kaya muli, ini-invite ko po kayo mag-subscribe sa bago nating channel, ang Motopol. Uploaded na po yung pinakauna nating episode doon, kaya ano pa pong hinihintay ninyo? Subscribe na po at kita-kits po tayo doon. Maraming salamat po. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o matatakot sa karanasan na ito, Sir Paul. Honestly, aksidente lang naman ang lahat ng ito. Ngunit ganun pa man, nangyari. At ito ang ibabahagi ko sa inyo. Tawagin niyo po ako sa pangalang Aljon. Nangyari po ito 1999 sa lugar po ng Binondo. Isang gabi noon, matutulog pa lang sana ako nang biglang naglambing ang asawa kong buntis. Love, nagugutom ako. Hanap mo naman ako ng menudo. Nagugutom ako. Sige na, love. Napakamot ako sa ulo. Pero anong magagawa ko? Naglilihi ang asawa kong buntis. Sa Binondo kami nakitira noon, sa isa sa mga bahay dyan. Nakarenta lang kami niyan kasi nagtatrabaho ako noon doon. Naghahanap na rin naman kami ng malilipatan noon. Pero pansamantala doon muna kami. Maliit na kwarto lang po ang tinutuluyan namin noon. Ang meron lang doon sa loob ng kwarto ay isang CR, higaan, lamesa, kusina, TV, tapos mga damit namin. Ganun lang. Kasi sa totoo lang sa akin lang naman talaga ang kwarto na yon. Tapos nakilala ko nga si Marisa. Nag-live-in kami. At yun, nagkaanak na. Mahal ko si Marisa. Lalo pa magkakaanak na kami. Kaya lahat kailangan ibigay. Maganda ang trabaho ko noon sa Binondo. Nagtatrabaho po ako sa isang hotel dyan. Hindi ko na lang sasabihin kung ano at kung anong posisyon. Maganda ang sinasahod ko. Kaya may ipon din kahit papaano. Habang si Marisa naman, waitress yan sa isang kainan. Pero dahil nga buntis sa pagkakataon na iyon, ay nakalive. Kasi pinagbebedrest siya ng aming doktor. Anyway, heto na nga. 12:00 ng gabi noon nang lumabas ako ng bahay namin. Kabisado ko naman ang buong Binondo kasi ilang taon na ako nagtatrabaho doon. Hindi rin ako takot kasi sa Binondo sa gabi, may mga lugar dyan na marami pa ring tao. Yung tipong 24 hours ba? Kasi dati parang may night market dyan eh. Ewan ko lang po sa mga panahon na ito. So yun na nga. Nung gabi na iyon ay medyo maulan. May payong ako. Pero hindi sapat yung payong kasi malakas din yung hangin. Para atang may bagyo noon. Hindi ko na matandaan. Ganun pa man, tuloy-tuloy ako. Hindi ako pwedeng umuwi nang hindi na pagbibigyan ang lihe ng misis ko. Ang kaso, Sir Paul, yung mga alam ko na karinderya, hindi bukas kasi nga masama ang panahon noon. Pero hindi ako sumuko. Nagpunta pa ako sa iba't ibang parte ng Binondo. Pero wala talaga. Meron ibang pagkain, yung mga restaurant. Kaso, hindi naman yun yung hanap ko eh. Menudo. Napapakamot na ako sa ulo noon. Siguro mga 45 to 1 hour na ako naglililibot noon. Basang-basa na rin ako. Kaso kasi, nung huling lihi ng asawa ko, nung hindi ko napagbigyan, hindi niya ako pinansin ng 3 araw. Kaya hindi na pwedeng maulit yun. Bawal ma-stress ang buntis, nakakasamayan sa bata. Yun ang number 1 rule. Kaya naghanap-hanap ako. Habang nagtatanong ako sa mga nakakasalubong ko, bigla pong may sumabat na isang lalaki. Naghahanap ka ng kainan? Oo boss, may alam ako. Itinuro sa akin ng misteryosong lalaki na yun yung kainan. Yung part na yun ng Binondo,
Hindi ko pa ito napupuntahan o sabihin na nating napuntahan ko na, pero yung partikular na iskinita, hindi pa. Hindi ko nga napapansin yun kapag nadadaanan ko kasi looban ito. May kainan pala dun? Sige boss, pupunta ako. Salamat ah. Ingat ka. Tumalikod lang yung lalaki. Nakakapote ito. Hindi ko rin masyadong nakita ang mukha niya. Pero ganun pa man, mabilis akong tumakbo sa lugar na yun at maya-maya lamang nakita ko na yung iskinita. Hetong lugar na ito, heto yung parte ng Binondo na hindi masyadong mailaw sa gabi. Walang masyadong nagdadaan. Pero ganun pa man, dahil sanay nga ako sa Binondo, pumasok ako doon sa loob. Tipikal na iskinita. Walang kabahayan, purong daan lang. At habang papasok ako doon, bigla na po akong nakaamoy ng pagkain. Amoy karinderya. Mas binilisan ko pa ang paglalakad. At di nagtagal ay sa wakas nakakita ako ng isang karinderya. Pero nakasarado po ito. At ang nakapagtataka pa, meron pang bantay. Alam kong karinderya yon kasi sa loob nagmumula yung amoy. Pero bakit naman sarado yung mga pinto at bintana? At heto pa, may gwardiya pa sa labas. Boss, kainan ba to? Tumingin lang sa akin yung lalaking bouncer. Malaki ang pangangatawan nito. Bibili lang ako ng ulam boss, saglit lang ako. Hindi ako nakakuha ng tugon doon sa lalaki. Pero maya-maya, papasukin mo, kasama ko siya. Paglingon ko sa likuran, nakita ko yung lalaking nakakapote. Yung nagturo sa akin ng lugar na yun. Pagkasabi niya nun, walang sali-salitang binuksan ng malaking tao yung pinto. Gawa pa nga ito sa bakal eh. Para bang ayaw nila magpapasok? Pasok. Sumunod ako doon sa lalaking nakakapote. Pagpasok ko doon sa loob, nakita ko na normal na malakainan nito. May mangilan-ngilang mga tao. Tapos ang weirdo dito, lahat sila ay nakatingin sa akin. Ultimo yung nagsiserve ng pagkain. Pili ka na ng ulam mo, libre ko. Doon sa lalagyan ng mga pagkain, nakita ko na maraming pagkain dito. Lutong karinderya lahat, lutong Pinoy. Kare-kare, sinigang, nilaga, bulalo, igado, apritada, kaldereta, barbecue. Basta kung ano-ano pa. Pero ang pumuka ng pansin sa akin doon, yung minudo. Boss, minudo po sa akin. Pabalot po. Sigurado ka boss, libre mo na. Nakakayahan naman. Ikaw na nga nagturo sa akin ito eh. Ayos lang. Kainin mo yan ha. Hindi para sa akin to. Para sa asawa ko to. Buntis kasi, naglilihi. Sa unang pagkakataon ay nakita ko yung lalaki na ngumiti. Pero yung ngiti na nakakakilabot. Ang creepy. Weirdo kung tutuusin. Talaga? May asawa ka? Mas maigi. Pakain mo yan. Magugustuhan niya ng anak mo. Hindi ko na nagawang magpasalamat pa sa kanya. Bagkus kinuha ko na lang yung supot tapos pilit na ngumiti. Boss, mauna na ako Salamat na lang. Pinagbuksan naman ako ng lalaki doon sa pintuan na bakal. Tapos mabilis na naglakad. Ang weirdo talaga ng mga tao doon. Ang lagkit nilang makatingin. Tapos yung lalaking nakakapote, nakangiti pa rin hanggang sa palabas na ako. Tumakbo ko ng mabilis kasi iba na yung pakaramdam ko noon eh. Sinabayan pa ng malakas na ulan yung paglabas ko. Lamig na ako noon pero maya-maya, bigla po ako may nakabungguan. Nagkatumbahan pa nga kami pareho. Galing ka doon sa lihim na kainan? Ano pinagsasabi mo? Akin na yung pagkain yan. Bilis! Inagaw nung lalaking yon ang minudong para sanay sa asawa ko. Inis na inis ako sa kanya, halos suntukin ko na siya. Ang tindi ng pinaghirapan ko nung gabing yon tapos aagawin niya na lang ng ganun-ganun. Pero tumakbo po ang lalaki, Sir Paul. Nagpunta kami sa isang iskinita na maraming tao. Pilit kong inaagaw sa kanyang ulam. Pero bigla niya akong sinuntok. Tugo ang nguso ko, napaatras ako. Bago ka mag-inaso dyan, tignan mo tong gagawin ko. Inilipag niya po ang supot. Binuklat niya.
Tumambad ang napakabangong minudong mainit-init pa. May kinuha siya sa bulsa niya at paglabas noon, naglalakihang mga kalamansi. Hiniwaan niya ito gamit ang dala niyang maliit na kutsilyo. Sabay patak doon sa minudo. Takang-taka ko noon sa kanya, Sir Paul. Inis na inis ako. Tumayo ako at susuntukin ko sana siya pero nagulat na lamang ako nang bigla akong nakaamoy ng mabaho. At paglingon ko doon sa minudo, mabilis itong nagbabago. Pucha, naging ibang klaseng laman, Sir Paul. Nakakita ako ng putol na daliri ng tao. May tenga na putol-putol din, mata, ilong, at ang pinakamalala, Sir Paul, may ari po ng tao doon, yung sa lalaki. Huwag kang sisigaw. Baka nandyan lang sila, pinagmamasdan ka. Huwag kang magpahalata. Halika, sumunod ka sa akin. Hinila ako ng lalaking yun, dala-dala niya ang supot. Tapos nagpunta kami sa isang lugar na matao kahit maulan. Kainan ng mga aswang yung napuntahan mo. Buti nakalabas ka pa doon. Pero suspecha ko naghahanap sila ng mabibiktima. Yung makakakain yan, matatatakan at bibiktimahin nila. Either kakainin ka nila o kaya naman gagawing katulad nila. Pero mukhang sinabi mo ata na para sa asawa mong buntis yung pagkain na yan, kaya malamang bibiktimahin din sana nila yung asawa mong buntis. Buti talaga nakita kita. Kanina ko pa pinagmamatsyagan yun eh. Sandali, paano mo nalalaman to? Isa akong albularyo boy. Mabuti pa umalis ka na sa lugar na to. Maraming aswang dito, hindi mo lang halata. Baka mamaya, mabiktima pa yung asawa mong buntis. Gina. Dali-dali akong tumakbo, Sir Paul. Bumalik ako doon sa amin. Yung misis ko noon, tulog na. Buti naman ka ako. Kinabukasan na isinabi ko sa kanya ang naranasan ko nung gabing yun. Miski siya ay natakot din. Alam kong naniniwala siya sa akin kasi alam niya namang hindi ako sinungaling na tao. Nung araw nga na yun hindi ako pumasok. Umalis kami doon sa inuupahan ko at humanap ng bagong bahay. Mabuti nga, doon sa lugar ng mga magulang ko sa may Parañaque, may bakanting bahay. Doon ako lumipat at least mababantayan pa siya ng mga magulang ko kasi magkatapatan lang sila ng bahay. Ako okay lang sa akin mag-uwian. Plano ko nun bibili na lamang ako ng motorsiklo para hindi ako mahirapan. Mula nun, hindi na talaga ako lumalabas ng gabi sa Binondo. O kung lumabas man ako, doon na lang ako dadaan sa kabisado ko. Doon sa may mga tao. Para maiwasan ko yung mga sinasabi nilang aswang.